Kung masaya ka sa nararanasan mong pagmamahal sa mga sandaling to, sana lahat makatagpo ng isang taong kaya tayong mahalin ng buo at walang alinlangan para lahat masaya lang. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa buhay talaga natin, madami tayong mararanasan. May masaya, may malungkot. At yung nararamdaman ko ngayon, nakakatakot. Kasi naman si Eddie. Francis, ilabas mo na yan. Huwag mong paghintayin ng hari na makapasok sa kanyang kaharian. Eddie, teka lang. Seryoso ba? At eto, di na sumagot si Eddie. Nakangiti lang siya kaya naman mas natatakot na talaga ako. Tapos, kumanta pa siya bigla ng ganito. Bobo ka, ang bulaklak. Papasok ang hari. Ibabaon ng sagad. Ang saya-saya. Natatakot na ako kay Eddie. Bakit ganito siya? Kailangan ko talaga ng saklolo sa mga sandaling to. Eddie! Anak! Nasaan kayo? Nasa kubo ba kayo, anak? Sa wakas, bigla akong nakahinga ng maluwag. Kasi kanina talaga, parang bibigay na ako. Muntik na talaga akong mawasak. Ay, gagi. Si tatay. Pasalamat ka, Francis. Nakaligtas ka ngayon. May utang ka sa akin. At ito, biglang sumilip sa loob ng kubo ang tatay ni Eddie. Anak, andito lang pala kayo. Bakit walang sumasagot sa inyo? Tatay. Sorry, di ko narinig. At saka, bakit pala andito kayo sa bundok? Anak, timba lang kasi ang dala nyo. Baka kulangin kaya nagdala ako ng sako. Para mas madami kayong madala sa Maynila. Pagbalik nyo dun mamaya. Salamat po, tatay. Sakto po yung sako na dala nyo. Kasi maliit pala yung timba. Kulang pa kay Francis ng isang timbang rambutan at lansones tapos na ba kayong manguha, anak? Tapos na, tatay. Pero dahil may dala kayong sako, aakyat ulit ako sa puno. O siya, anak. Tara na. At punuin na natin itong sako para di kayo masyadong abutin ng hapon pabalik sa Maynila. Kaya naman, eto, pag-akyat ni Eddie sa puno, nagsimula na ulit akong mamulot ng rambutan. Pupunuin daw kasi yung sako tapos isang timbang lansones. Kaya ito, masaya lang. At nang matapos kami, tanghaling tapat na. Kaya ito, pauwi na din kami kaagad. Nakakagutom na kasi talaga.
Nagpaiwan na ang tatay ni Eddie sa bundok. Kami naman, eto, naglalakad na pabalik sa pinaradahan ng motor. Bitbit ko yung timba na puno ng lansones. Si Eddie naman, nakapasan sa balikat niya yung sako na puno naman ng rambutan. Siguradong napakabigat nun. Buti na lang talaga at kinaya niya. Ang lakas pala ni Eddie. Siguro, kaya niya din akong buhatin. Francis, kaya mo pa ba? Malapit na tayo sa labas. Konting tiis na lang. Oo Eddie. Kaya ko pa, medyo masakit lang yung kamay ko. Ang bigat pala ng isang timbang lansones. Francis, gusto mo palit tayo? Ikaw naman ang magbuhat ng isang sakong rambutan. Hala, hindi ko kaya yan Eddie. Pero mga ilang kilo ba yung buhat mo? Francis, di ko alam kung ilang kilo to. Basta mabigat. Tsaka bilisan mong maglakad. Para makarating tayo ng maaga dun sa motor natin. Okay. Sige. Wika ako. Kaya ito, binilisan ko na yung paglalakad. At nang makarating kami, akala ko tapos na yung paghihirap. Hindi pa pala. Kasi itinali pa namin yung sako sa likod ng motor. Tapos, kalong ko yung timba. Ang hirap, grabe. Kaya ito, nakasandal ako sa sako sa likod ko. At nung makaalis kami, puro pababa naman ang daan. Kaya mabilis lang din talaga kaming nakauwi ni Eddie. Pagdating namin, sinalubong kami kaagad ni Pinky, yung pusa niyang itim. At ito, diretso tanghalian na kaagad dito sa labas ng bahay. Sa bakuran habang pinagmamasdan ng malawak na mga palayan. Nagiging kulay dilaw na ang buong palayan. Ibig sabihin, nahihinog na ang mga palay at malapit na tong anihin. At habang kumakain kami, aba, si Eddie. Francis, nga na, dali. Wika ni Eddie na aba, susubuan ako ng kanin na may ulam. Gamit ang kamay niya. Napanganga na lang talaga ako. At aba, ang mga ngiti ni Eddie. Ay nako, mapapangiti ka na lang din. At saka, di na ako mag-iinarte pa. Francis, anong di mo makakalimutan dito sa lugar namin? Eddie, halos lahat di ko makakalimutan kasi dito ko unang natikman ng lahat ng masarap. Francis, anong pinakamasarap ang natikman mo dito? Alam mo na yun, Eddie. Huwag ka na magtanong. Ano nga kasi, Francis? Sabihin mo na. Eddie naman eh. Basta, alam mo na yun. Tsaka nakakahiya. Baka malaman ng mga nakikinig. Ganito na lang, Francis. Describe mo na lang kung anong itsura ng pinakamasarap na natikman mo dito. Sige, Eddie. Mainit-init siya, tapos natibok-tibok. Tapos, napakahaba. Isang ruler yung haba. At parang sardinas yung taba niya. Tapos mabango at higit sa lahat, makatas. At ayun, ngumiti na lang si Eddie. Alam na niyang ibig kong sabihin. Kayo ba? Alam niyo na rin ba
O baka naman, di ka pa nakakatikim ng ganon. Try mo. Masarap yun. Promise.